Unang Samuel, 24 na kabanata. At nangyari, nang si Saul ay bumalik na mula sa paghahabol sa mga Filisteo, na nasa isa sa kanya na sinasabi, narito si David ay nasa ilangang Engadi. Nang maggagayoy, kumuha si Saul ng 3,000 piling lalaki sa buong Israel at yumaong inusig si David at ang kanyang mga lalaki sa mga bundok ng mailap na kambing. At siya'y naparoon sa mga kulungan ng kawan sa daan na kinaroroonan ng isang yungib, at pumasok si Saul upang takpan ang kanyang mga paa. Si David nga at ang kanyang mga tao ay tumatahan sa pinagkaloob na bahagi ng yungib. At sinabi ng mga tao ni David sa kanya, narito, ang araw na sinabi ng Panginoon sa iyo. Narito, aking ibibigay yung kaway sa iyong kamay at iyong gagawin sa kanya kung ano ang mabutihin mo. Nang magkagayoy, tumindig si David at pinutol na lihim ang laylayan ng balabal ni Saul. At nangyari pagkatapos na nagdamdam ang puso ni David sapagkat kanyang pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. At kanyang sinabi sa kanyang mga lalaki, huwag itulot ng Panginoon na ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon na pinahiran ng langis ng Panginoon, na aking iunat ang aking kamay laban sa kanya, yamang siyang pinahiran ng langis ng Panginoon. Sa gayon pinigilan ni David ang kanyang mga tao sa mga salitang ito, at hindi niya sila binayaang bumangon laban kay Saul. At tumindig si Saul sa yungib at nagpatuloy sa kanyang lakad. Si David naman ay tumindig pagkatapos at lumabas sa yungib at hiniyawan si Saul na sinasabi, Panginoon ko na hari. At nang libungon si Saul, ay niyukod ni David ang kanyang mukha sa lupa at nagbigay galang. At sinabi ni David kay Saul, bakit ka nakikinig sa mga salita ng mga tao na nagsasabi, narito, pinagsisikapan kang saktan ni David. Narito, nakita ngayon ng iyong mga mata kung paanong ibinigay ka ngayon ng Panginoon sa aking kamay sa yungib. At sinabi sa akin ng iba na patayin kita. Ngunit hindi kita inano. At aking sinabi, hindi ko iunat ang aking kamay laban sa aking Panginoon, sapagkat siyang pinahiran ng langis ng Panginoon. Bukod dito, yung tingnan naman ko, oo, tingnan mo ang laylayan ng iyong balabal sa aking kamay, sapagkat sa pagputol ko ng laylayan ng iyong balabal ay hindi kita pinatayin. Talastasin mo at tingnan mo na wala kahit kasamaan o pagsalansang man sa aking kamay, at hindi ako nagkasala laban sa iyo. Bagaman iyong pinag-uusig ang aking kaluluwa upang kunin. Hatulan tayo ng Panginoon, at ipanghiganti ako ng Panginoon sa iyo. Ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Gaya ng sinabi ng kawikaan ng mga matanda, sa masama magmumula ang kasamaan, ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Sinong inilabas ng hari ng Israel? Sinong hinahabol mo? Isang patay na aso? Isang kuto? Maging hukom nga ang Panginoon na tatulan tayo at tingnan at ipagsanggalang ang aking usap at iligtas ako sa iyong kamay. At nangyari nang makatapos si David ng pagsasalita ng mga salitang ito kay Saul, ay sinabi ni Saul, ito ba ang iyong tinig, anak kong David? At inilakas ni Saul ang kanyang tinig at umiyak. At kanyang sinabi kay David, ikaw ay lalong matwid kay sa akin, sapagkat ikaw ay gumatis sa akin ng mabuti, samantalang ikaw ay aking ginantihan ng kasamaan. At iyong pinaklala sa araw na ito kung paanong gumawa ka sa akin ng mabuti, sapagkat nang ibigay ako ng Panginoon sa iyong kamay, ay hindi mo ako pinatay.
Sapagkat kung masumpungan ng isang tao ang kanyang kaaway, pababayaan ba niyang yumawang mabuti? Kaya't gantihan ka nawa ng Panginoon ng mabuti dahil sa iyong ginawa sa akin sa araw na ito. At ngayon narito, talastas ko na ikaw ay tunay na magiging hari at ang kaharian ng Israel ay matatatag sa iyong kamay. Isumpa mo ngayon sa akin sa pangalan ng Panginoon na hindi mo puputulin ng aking binhi pagkamatay ko at hindi mo papawiin ng aking pangalan sa sangbahayan ng aking magulang. At sumumpa si David kay Saul. At si Saul ay umuwi, ngunit si David at ang kanyang mga lalaki ay umakyat sa katibayan. Unang Samuel, 25 kabanata. At namatay si Samuel, at nagpipisa ng buong Israel, at pinanaghuyan siya at inilibing siya sa kanyang bahay sa Rama. At bumangon si David at lumusong sa ilang ng Param. At may isang lalaki sa Maon, na ang mga pag-aari ay nasa Carmelo, at ang lalaki ay lubhang dakila, at siya ay mayroong 3,000 tupa, at 1,000 kambing, at kanyang ginugupitan ng balahibo ang kanyang tupa sa Carmelo. Ang pangalan nga ng lalaki ay Nabal, at ang pangalan ng kanyang asawa ay Abigail. At ang babae ay matalino at may magandang pagmumukha. Ngunit ang lalaki ay masungit at masama sa kanyang mga gawa, at siya'y supling sa sangbahayan ni Caleb. At narinig ni David sa ilang ng ginugupitan ni Nabal ng balahibo ang kanyang tupa. At nagsugos David ng 10 bataan at sinabing David sa mga bataan, "Umahon kayo sa Carmelo at kayo pumaroon kay Nabal at batiin niyo siya sa aking pangalan. At ganito ang sasabihin niyo sa kanya na nabubuhay ng maginhawa. Kapayapaan nawa ang sumayo at kapayapaan nawa ang sumayong sambahayan at kapayapaan nawa ang sumalat ng iyong tinatangkilik. At ngayon aking narinig na ikaw ay nagpapagupit ng balahibo ng tupa. Ang iyong mga pastor nga ay nasa sa amin at hindi namin nano sila o nagkulang man ng anumang bagay sa kanilang buong panahon na kanilang kinaroon sa Carmelo. Tanungin mo ang iyong mga bataan at kanilang sasaysayin sa iyo. Kaya't makasumpong nawa ng biyaya sa iyong mga mata ang mga bataan. Sapagkat kami naparito sa mabuting araw. Sinasamo ko sa iyo na ibigay mo ang anumang masumpungan mo ng iyong kamay sa iyong mga lingkod at sa iyong anak na kay David." At nang dumating ang mga bata ni David, kanilang sinalita kay Nabal ang ayon sa lahat ng mga salitang yaon sa pangalan ni David, at nagsitahimik. At sinagot ni Nabal ang mga lingkod ni David at nagsabi, "Sino si David? At sino ang anak ni Isai?" Marami mga bataan ngayon sa mga araw na ito na nagsisilayas bawat isa sa kanyang Panginoon. Akin nga bang kukunin ang aking tinabay at ang aking tubig at ang aking hayop na aking pinatay dahil sa aking mga manggugupit at aking ibibigay sa mga tao na hindi ko nakikilala kung taga saan? Sa gayon ang mga bata ni David ay pumihit sa kanilang lakad at nagsabalik at naparoon at isinaysay sa kanya ang ayon sa lahat ng mga salitang ito. At sinabi ni David sa kanyang mga lalaki, "Ibigkis ng bawat isa sa inyo ang kanyang tabak." At nagdikis ang bawat isa ng kanyang tabak. At si David ay nagdikis din ng kanyang tabak. At ang umahon na sumunod kay David ay may 400 lalaki at naiwan ng 200 sa daladalahan. Ngunit sinesa ng isa sa mga bataan kay Abigail na asawa ni Nabal na sinasabi, "Narito, si David ay nagsugo ng mga sugo mula sa ilang upang bumati sa ating Panginoon at kanyang tinanggihan. Ngunit ang mga lalaki ay napakabuti sa amin at hindi kami sinaktan o nagkulang man ng anumang bagay habang kami nakikisama sa kanila nang kami ay nasa mga parang. Sila naging kuta sa amin sa gabi at gayon din sa araw buong panahong aming kinaroon sa kanila sa pag-aalaga ng mga tupa.
Ngayon ngay iyong alamin at tilidilihin kung anong iyong gagawin. Sapagkat ang kasamaan ay pinasiya na laban sa ating Panginoon at laban sa kanyang buong sangbahayan. Sapagkat siya isang hamak na tao na sino may hindi makapakiusap sa kanya. Nang magkagayoy, nagmadali si Abigail at kumuha ng 200 tinapay at 2 balat ng alak at 5 handang tupa at 5 takal na trigo na sinangag at 100 kumpol na pasas at 200 binilong igos at pinagpapasan sa mga asno. Kasi sinabi niya sa kanyang mga bataan, "Magpao na kayo sa akin. Narito ako'y susunod sa inyo." Ngunit hindi niya isinesay sa kanyang asawang kay Nabal. At nagkagayon na samantalang siya nakasakay sa kanyang asno at lumulusong sa isang kubling dako ng bundok na narito, si David at ang kanyang mga lalaki ay lumulusong na patungo sa kanya at sinalubong niya sila. Sinabi nga ni David, "Tunay na walang kabuluhang aking iningatan ang lahat na tinatangkilik ng taong yaon sa ilang, nanupat hindi na wala ang anuman sa lahat na naukol sa kanya, at kanyang iginanti sa akin ay masama sa mabuti. Hatulan nawa ng Diyos ang mga kawin ni David, at lalo na kung ako'y mag-iwan ng labis sa lahat na naukol sa kanya sa pagbubukang liwayway kahit isang batang lalaki." At nang makita ni Abigail si David, ay nagmadali siya at lumusad sa kanyang asno, at nagpatira pa sa harap ni David at yumukod sa lupa. At siya nagpatira pa sa kanyang mga paa at nagsabi, "Mapa sa akin, Panginoon ko, mapa sa akin ang kasamaan, at sinasamo ko sa iyong papagsalitain ng iyong lingkod sa iyong mga pakinig, at iyong dinggin ang mga salita ng iyong lingkod. Sinasamo ko sa na ang aking Panginoon ay huwag makitungo sa lalaking ito na hamak sa makatidbagay kay Nabal, sapagkat kung ano ang kanyang pangalan ay gayon siya, Nabal ang kanyang pangalan, at ang kanyang kamangmangan ay suma sa kanya. Ngunit akong iyong lingkod, hindi nakakita sa mga bata ng aking Panginoon na iyong sinugo. Ngayon nga, Panginoon ko, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa. Yamang ikaw ay pinigil ng Panginoon sa pagbububo ng dugo at sa paghihiganti mo ng iyong sariling kamay. Kaya nga ang iyong mga kaaway at iyong mga umuusig ng kasamaan sa aking Panginoon ay maging gaya ni Nabal. At ngayon itong kaloob na dinala ng iyong lingkod sa aking Panginoon ay mabigay sa mga bata na sumusunod sa aking Panginoon. Sinasamo ko sa iyo na iyong ipatawad ang pagkasalangsang ng iyong lingkod, sapagkat tunay na gagawin ng Panginoon ang aking Panginoon ng isang sambahayan na tiwasay, sapagkat ibinabaka ng aking Panginoon ang mga pagbabaka ng Panginoon, at ang kasamaan ay hindi masusumpukan sa iyo sa lahat ng iyong mga araw. At bagaman bumangon na isang lalaki upang habulin ka at usigin ang iyong kaluluwa, gayunmay ang kaluluwa ng aking Panginoon ay matatali sa talian ng buhay na kasama ng Panginoon mong Diyos, at ang mga kaluluwa ng iyong mga kaaway ay pahihilagpusin niya na parang mula sa gitna ng isang panghilagpos. At mangyayari, pagka nagawa ng Panginoon sa aking Panginoon ang ayon sa lahat ng mabuti na kanyang sinalita tungkol sa iyo, at kanyang naihalal ka na prinsipe sa Israel, na ito'y hindi magiging kalumbayan sa iyo o kutugman ng loob sa aking Panginoon, maging ikaw ay nagbuo ng dugo sa walang kabuluhan o gumantin ng sa kanyang sarili ang aking Panginoon. At pagka gumawa ang Panginoon mabuti sa aking Panginoon, alalahanin mo nga ang iyong lingkod. At sinabi ni David kay Abigail, "Purihin nawa ng Panginoon ang Diyos ng Israel na nagsugo sa iyo sa araw na ito upang salubungin ako. At purihin nawa ang iyong kabaitan at pagpalain ka na tumigil sa akin sa araw na ito sa pagbububo ng dugo at sa paghihiganti ng aking sariling kamay. Sapagkat tunay, buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na siyang pumigil sa akin sa pagsakit sa iyo. Kung hindi ka nagmadali at pumaritong sumalibong sa akin,
Tunay na walang malalabi kay Nabal sa pagbubukang liwayway kahit isang batang lalaki. Sa gayoy tinanggap ni David sa kanyang kamay ang dinalang niya sa kanya at sinabi niya sa kanya, "Umahon kang payapa na umuwi sa iyong bahay. Tingnan mo, aking dininig ang iyong tinig at aking tinanggap ang iyong pagkatao." At naparoon si Abigail kay Nabal at narito, siya ay gumawa ng isang kasayahan sa kanyang bahay na gaya ng pagsasaya ng isang hari. At ang puso ni Nabal ay nagalak sa kanyang loob sapagkat siya'y lubhang nalango. Kaya siya'y hindi nagsaysay sa kanya ng anuman, munti o malaki, hanggang sa pagbubukang liwayway. At nangyari sa kinaumagahan, nang ang alak ay mapawi kay Nabal, na isinesa ng asawa niya sa kanya ang mga bagay na ito, at nagkasakit siya sa puso, at siya naging parang isang bato. At nangyari, pagkaraan ng may 10 araw at sinaktan ng Panginoon si Nabal, nanupat siya namatay. At nang mabilitaan ni David at na si Nabal ay namatay, ay kanyang sinabi, "Purihin nawa ang Panginoon na siyang nagsanggalang ng aking kadustaan mula sa kamay ni Nabal, at pinigil ang kanyang lingkod sa kasamaan. At ang masamang gawa ni Nabal ay binalik ng Panginoon sa kanyang sariling ulo." At nagsugo si David upang salitain kay Abigail na kunin siya na maging asawa niya. At nang dumating mga lingkod ni David kay Abigail sa Carmelo, ay kanyang sinalita sa kanya sinasabi, "Sinugo kami ni David sa iyo upang kunin ka na maging asawa niya." At siya'y bumangon at nagpatira pa sa lupa at nagsabi, "Narito, ang iyong lingkod ay isang aba upang maghugas ng mga paa ng mga lingkod ng aking Panginoon." At nagmadali si Abigail at bumangon at sumakay sa isang asno na kasama ng 5 dalaga niya na sumusunod sa kanya, at siya ay sumunod sa mga sugo ni David at naging kaniyang asawa. Kinuha naman ni David si Ahinoam na taga Jezreel, at sila'y kapwa naging asawa niya. Ngayon, binigay ni Saul si Michal na kanyang anak na asawa ni David, kay Palti na anak ni Lais na taga Galim.